Birthday nga pala ng panganay ko ngayon, hindi na nga namin siya ipinaghanda, iginala na lang namin sila kahapon, pero binilhan naman namin siya ng cake kanina. May nagtanong nga pala kung ilang taon na tong panganay ko, 11 years old na po siya. Tapos eto nga't ginabi na ako sa paglilinis ng bahay dahil napakaligalig talaga ng batang maliit. Ayaw na ayaw magpaiwan sa akin. Natulog naman siya saglit lang, tapos natulog nga din siya habang nasa biyahe kami nung bumibili kami ng cake. Tapos pagka uwi, ayun, nagising na naman. Kaya sabi ko nga, iintayin ko na lang ang panganay ko at pababantayan ko muna sa kanya para nga makapaglinis ako ng bahay. Kaya lang, bumili nga kami ng cake. Kaya eto, ginabi na ako sa paglilinis ng bahay. Bali, dito nga muna ako sa kwarto namin naglinis. Tapos nag-vacuum na nga din ako dahil napakadami na talagang alikabok nitong higaan namin. Tingnan nyo naman. Tapos nilagyan ko na nga din ng bedsheet ang higaan namin. Hindi nga bedsheet yung nakalagay dyan dahil foam cover siya. Dinoble ko lang talaga siya. At pagkatapos sa kwarto, dito naman sa salas, tingnan nyo naman, napakagulo pa talaga dito sa salas. Ang dami-dami pang ligpitin dahil hindi nga din ako nakapaglinis kagabi pagkadating namin dahil pagod na talaga ako. Mahaba din naman na maghapon kaya lang hindi talaga ako nakapaglinis dahil napakaligalig niya ng batang maliit. Ewan ko ba sa batang to? Yung kapag aalis lang ako sa tabi niya, naku, pumapalahaw na ng iyak, akala mo na may mag-a-abroad ako. Tapos kapag nandito naman sa bahay ang asawa ko, ayaw din naman yan sumama. Kaya ayun, hindi rin talaga ako nakakakilos kaya minsan asawa ko na lang ang nagluluto. Pero kapag nakakatulog siya, nakakakilos naman ako. Kaya lang, saglit nga lang din dahil ang bilis-bilis talaga niya magising. Pero kapag katabi niya ako, nako, ang haba-haba ng tulog. Tapos eto nga't napakadami ko ng organizer dito sa bahay pero hindi pa rin talaga na-organize ang mga gamit at ang dami-dami pa din talaga mga nakakalat. Ang daming nakapatong na damit kung saan-saan. Minsan nga napapagalitan ko talaga itong mga anak ko, nako, ang boses ko talaga. Sabi ko kalapit-lapit ng tubalan, hindi pa ma-shoot dun yung kanilang tubal. Lagay ng sapatos, kalapit din, hindi pa mailagay dun ang sapatos nila. Tapos sa mga bag nila, may lagayan na hindi pa rin talaga mailagay dun at ako pa rin talaga naglalagay. Naku, makukurot ko na talaga mga singit ng mga batang to. Alam niyo yung feeling na ilang beses nyo nang itinuro, hindi talaga nila natatandaan. Tapos eto nga, nakapaglinis na ako sa salas at saka dun sa labas namin. Tapos yung batang maliit, sabi ko sa panganay ko, linisan ng katawan. Ayaw pa nga magpahango at gustong gusto pa talaga dun sa bathtub niya kaya ako na nga naghango. At ayun, pagkatapos sa labas, dito naman sa kusina, naghugas na ako nitong mga hugasin na napakadami din. Basta naghuhugas ako ng mga pinggan, pagkatapos ko silang banlawan, hinuhugasan ko din kaagad tong lababo para nga kapag nagsabon ako, wala na mga sebo. Dahil kapag binabanlawan ko, tinatanggal ko yung mga tira-tirang pagkain, pumupunta lang din dyan sa lababo yung mga sebo. At kapag sinasabon ko na tong mga hugasin, ilalagay ko dyan sa lababo, nabalik din yung mga sebo dahil may sebo nga yung pinakalababo. Kaya ayun na lang talaga ang ginagawa ko, sinasabunan ko muna ang lababo, tapos ayun, saka ako nasasabunin ng mga pinggan. At ayun, natapos ko na nga hugasan ng mga hugasin, nilinis ko naman ang lababo, pagkatapos eto nga't nagmap na ako ng sahig dahil hindi pa nga din ako nakakapag-map. Pati nga sa salas, hindi pa din ako nakakapag-map dahil sabi ko nga pagsasabay-sabayin ko na. Pagkatapos ko mag-map sa kusina, papunta naman dito sa salas at ayan, malinis na ulit ang bahay.